Sa Davao Region, pinamamadali na ng Pangulo ang pagkukumpuni ng mga tulay at kalsadang sinira na mga bahat landslide dulot ng ulan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa area at habang sakay ng helicopter, sinilip na Pangulong Bongbong Marcos ang pinsala ng mga pagulang dulot ng shear line at low pressure area sa Davao Region. Ang Davao Occidental nga, buwabangon pa sa kambal na lindol sa pagtatapos ng 2023. Ngayon tinatayang bilyong-bilyong piso naman ang halaga ng pinsala na hindi pa matiyak ang saktong halaga hanggang hindi humuhupa ang mga baha. May mga barangay pang hindi maabot dahil sa nasira mga tulay at kalsada. So wala pong mayroon naman pong madadaanan but it will take 4 to 5 hours para po makapunta sa sitios. So yung mga relief goods po natin, ginagawa na lang po ng paraan. Pag medyo okay na yung tubig, gumagawa tayo yung parang balsa. Pero pag mataas po ay yung hinihila na lang po ng PC ng ating mga rescuer. Iniutosan ng Pangulo sa DPWH ang agarang pagkumpuni ng mga nasirang tulay at kalsada sa mga lugar na hindi naabot ng tulong. Sa ngayon, ipinadala muna sa kanilang relief goods at hygiene kit sa tulong ng air assets ng militar at pulisya. Pinatiyak din ng Pangulo na makarating ang ayuda sa libu-libong pamilyang inilikas, lalo't binaharin ang mga dating evacuation center. I'm a little concerned about those kasi nga nabaha yung evacuation center na kung saan-saan na lang napadpad. We have to do something extra for them. Kasi, pero ang hirap hanapin. And then saan natin talaga ilalagay? But at least, at the very least, makareceive sila ng assistance. Naglabas din ng perang Office of the President na personal na inabot ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan. It gets to the point na hindi lang pagkain ang kailangan ng tao, that they need to buy other things. And that's why I released the 265 million to make sure that that phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao mayroon. Sa situation briefing sa Pangulo, idiniin ng Defense Secretary na kailangan ng mga bagong diskarte, mga bagong plano at relokasyon ng mga komunidad. That the areas that were inundated and the infrastructures there should not be there anymore because they will continue to be affected by landslides and flooding. So it will also need relocation of communities. Mga paraan at infrastrukturang mas angkop sa nagbabagong klima naman ang mungkahi ng DNR. Nasa briefing din si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pero hindi ito nagsalita. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.